moment to further inspire and motivate us, I am honored to present to you our special guest speaker. She is a pastor at Galilean Christian Ministry, Pulilan Chapter. Her ministry are Bible Study Chairman, Intercessor, and one of the Board of Trustees. She graduated Bachelor of Secondary Education in major in Physics. Also a licensure examination passer year 2006. Teacher 2 at Engineer Virgilio V. Janicio Memorial High School. Grade level coordinator from 2014 to up to present. Happily married to Mr. Jose Darwin H. de los Reyes. Blessed by 3 beautiful kids, Phoebe, Cecilia Jaira, and Prince Zachariah. Again, let's give our hands to Pastora Girly Yacite de los Reyes. Let's give her a round of applause. Pleasant morning to each and everyone. So it's my honor to be part of your recognition day. So greetings to our chairman of the school board, Mrs. Herminia Reyes, who is very accommodating. To our beloved principal, Miss Merlita C. Villarreal. To the school board members, a pleasant morning to each and everyone. You are such a blessing to many. To Pastor John Sanoy, a pleasant morning, Pastor. To our beloved parents, Cherubians, a pleasant morning to each and everyone. God is good. Ayan. And all the time, God is so good. I truly believe that this is possible not because of us, but solely because of our Almighty God. Sabi ng Lord in the book of Ecclesiastes, to everything there is season, and a time to every purpose under the heaven. Sa bawat bagay ay may kapanahunan. At ngayon ang panahong itinakda ng Panginoon upang kilalanin ang mga mag-aaral na nagkamit ng karangalan. Alam ko pong ang mga magulang sapagkat ako ay isa rin pong magulang na labis na nagagalak kapag ang aking mga anak ay nag-aaral ng mabuti at dagdag na blessing kung sila ay magkaroon ng accomplishment sa loob ng paaralan. Growing up, I was just an ordinary girl who came from an ordinary family. My father is a fisherman. My mother is a vendor. At I have 4 other siblings, and I am the eldest. So growing up, our life is not that simple. It's very simple rather. I could say that my childhood days, ang layo sa childhood days ng mga anak ko dahil po sa hirap ng aming buhay noon. At I am very well determined and if I would strive harder, by the grace of the Lord, time will come, everything will change. So bata pa lang ako, gustong-gusto ko nang makapagtapos ng pag-aaral, pero dahil 5 kami at hindi po stable ang kita ng aking mga magulang, alam ko po na napaka-imposible noon. Pero dahil sa determinasyon at sa tulong ng Panginoon, sinikap ko mga maliliit at mga cute na angels dito sa harap na sa pamamagitan ng opportunity na ibinibigay ng Lord ay aking i-grab. Kaya napakapalad po ng mga mag-aaral na nasa aking harapan. Ayan, kids, pwede bang itaas nyo ang inyong kamay? Ayan, pwede bang palakpakan ninyo ang inyong mga sarili? Ayan. Purihin ang ating Panginoon. So, meron akong 3 aral. Sabi ko sa Panginoon, Lord, ano yung gusto mong sabihin ko? Kasi first time ko po na humarap
sa mga elementary students. So I was trained, puro high school, sa young professionals, sa youth ministry sa church, even sa adult. Pero Lord, it's an opportunity na ma-meet ko ay mga maliliit na bata na very special, not only in the heart of their parents, but you are also very special in the eyes of the Lord. At mayroong 3 bagay na ibinigay sa akin ng Panginoon na gusto ko maging blessing at matandaan ng mga future leaders, future professionals na aking kaharap ngayong umaga. So una na nais ko po na iwan sa mga maliliit na mag-aaral na ito na may malaking puso. Kids, are you listening? Ayan, so number 1, be grateful. Sabihin nyo nga, be grateful. Maging mapagpasalamat. Kasi ang gusto ng Lord, sabi nga sa isang kaawitin, in everything give thanks, for this is the will of God. In everything give thanks, for this is the will of God. Ang will pala ng Lord, maging grateful at maging mapagpasalamat ang puso ng bawat isa sa atin. Sino ang dapat nating pasalamatan? O sa mga learner na nandito, even sa parents na kasama natin, una, walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Bakit? Kasi lahat ng karunungan ay nagbubuhat sa Kanya. I remember the teaching of the Lord in the book of John chapter 3 verse 27. Sabi ng Panginoon, sabi sa Kanyang mga salita, walang tatanggapin ang tao malibang ipagkaloob ng ating Panginoon. Alam nyo ba, dear learners, yung wisdom na meron kayo, from head to toe, at tingin nga kayo sa inyong likuran. Ayan, learners, pwede ba kayo tumingin sa inyong likuran? Alam nyo bang ang mommy at daddy nyo, lahat yan ay blessing sa inyo ng Panginoon. Kaya naman, pwede nyo ba silang bigyan ng masigabong palakpakan? Ayan. So we should be grateful, number 1, sa blessing ng Lord sa inyong mga buhay. Alam nyo ba, kids, hindi pa kayo ipinapanganak, iniisip na kayo ng ating Panginoon. Alam niyo po ba, dear parents, hindi pa po kayo nakikita ng inyong mapapangasawa para sa mga nanay, hindi niyo pa nami-meet ang inyong husband, at sa mga kalalakihan o sa mga tatay, hindi niyo pa po nami-meet ang inyong wife. Sa puso ng Panginoon, iniisip na niya kayo. Sa puso ng Panginoon, alam niya na isisilang ang bawat mag-aaral na nasa aking harapan. Bakit? May purpose ang ating Panginoon. Kaya you are very blessed, dear parents, sapagkat tayo ang pinagkatiwalaan, kayo po ang pinagkatiwalaan ng Panginoon para sa inyo pong mga anak. At mapalad din ang mga batang narito sapagkat nadama ko po mula pa kanina yung full support ng parents, ng mga tita. Pinapakinggan ko po talaga yung mga profile. Even ang mga lolo't lola na kasama at sinamahan ng mga mag-aaral upang tanggapin ang kanilang gantimpala sa buong taong pagpapagal. Kaya sa aking mga minamahal na mga cute na mga little and future professionals, una na dapat nating tandaan ang laging magpasalamat sa Panginoon. Sa mga mag-aaral na nandito, pwede ko bang i-request na ipikit nyo ang inyong mga mata? Ayan. Sige, pwede po ba? From grade 1 to 5, pwede po bang ipikit nyo ang inyong mga mata? At pwede ba nating sabihin sa Panginoon, Panginoon, maraming salamat sa pagmamahal mo sa akin at sa aking buong pamilya. Deserve ng Lord ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Pangalawa, mga mag-aaral, ang nais ko na itanim sa inyong puso at isipan, maging mapagpasalamat una sa Panginoon, pangalawa sa inyong mga magulang. Alam nyo ba kung bakit? Alam nyo ba, kids, kung bakit?
Kasi si nanay, si tatay, si mama, si papa, si mami, si daddy, si lolo, si lola, si tito, si tita, maagang gumigising sa bawat araw upang ipaghanda kayo ng baon sa eskwela. Amen? Araw-araw ba laging may baon na bigay sa inyo si mama at papa? Alam niyo ba, araw-araw pinag-iisipan nila kung ano ang masarap na ipababaon sa inyo dahil mahal na mahal kayo ng inyong ama't ina, mahal na mahal kayo ng inyong mga magulang. Minsan pa, pwede ba nating palakpakan ang ating mga masisipag, magigiting at mapagmahal na mga magulang? Ayan. Pangatlo, nais ko na pasalamatan natin ang Panginoon para sa inyong masisipag na guro. Pwede ko po bang i-recognize ang 9 faculty members ng CCCA? Pwede po ba tayong tumayo? Ayan, kasama po si Ma'am, ang ating beloved principal. Ayan, ako, eto po ang mga future teachers ng CCCA. Ayan. Dear teachers and dear kids, alam nyo po ba, kids, napakapalad ninyo. Dear parents, alam nyo po ba? Ayan, kids, pwede na po kayong umupo. Pwede na muna kayong umupo. Ayan. Alam nyo po ba, dear parents, you are blessed. Why? Because the teachers of your son and daughter are God-fearing person. They are here in the school not for their personal gain, but solely for the benefit. They were committed to equip your son and daughter not only to give instruction and wisdom sa iba't ibang subject areas, but above all, they are very committed. Sabi nga po sa kanilang life verse, sa Proverbs 22 verse 6, train up a child. And they committed their lives to train your child, not only to be good in studying, but also to be good son and daughter to you at maging mabuting mamamayan ng Pilipinas at maging pagpapala sapagkat sila ay magkakaroon ng malaking takot sa Panginoon. Dear parents and kids, pwede ba nating palakpakan ang mga faculty members ng CCCA? Ayan, thank you so much mga ma'am. Your hard work, hindi namin nakita. Even me, hindi ko nakita na witness yung mga time na hindi kayo nakakatulog. But our Almighty God, alam niya lahat ng inyong sacrifices. And I release blessing more than 100-fold. Thank you so much, CCCA faculty. Pwede na po tayong umupo. Why we should be grateful? Kasi kapag mapagpasalamat ang ating puso, lalo nating makikita ang mga pagpapala ng ating Panginoon. Pangalawa na nais ko na malagay sa puso at isipan ng bawat isa sa atin ay ang pagiging humble and live full of respect to others. Sabi ng Panginoon in the book of James, chapter 4, verse 6, "But He give us more grace. That is why the scripture God opposes the proud, but shows favor for the humble." Sa mga grade 1 awardees na nagsisimula pa lamang ng iba't ibang accomplishment at blessing and recognition, sa mga grade 2, grade 3, grade 4, and grade 5 na siguro ang dami nyo ng medalya, ang dami nyo ng sertipikong nakamit dahil sa inyong katyagaan sa pag-aaral. Pero ang gusto ng Panginoon, maging humble tayo, kids, at magkaroon ng malalim na respeto sa mga taong nakapaligid sa atin. Kasi ako nananampalataya at naniniwala, kapag kayo ay nagkaroon, kids, ng mababang puso, you honor God sa lahat ng inyong accomplishment, and even to our dear parents, ang Diyos ang magtataas sa atin. Na ang ibig sabihin, pagpapalain ng Panginoon dahil we honor Him sa lahat ng ating ginagawa, we humble ourselves, we respect the people around us, ang Panginoon natin sa langit ang magpapala sa inyo pong mga anak at even po sa inyong mga
magulang. Kaya napakapalad po. Gusto ko pong ma-appreciate ng bawat isa na ang inyong anak ay dinala niyo po sa isang paaralan na may takot sa Diyos. Sapagkat ang kababaang loob, ang respeto sa mga tao, isa po ito sa kanilang matututuhan at babaunin sa susunod pang mga yugto ng kanilang mga buhay. Kaya sa aking mga learners at sa mga awardees na narito, ano man ang inyong marating, time will come. Sino dito ang gustong maging doktor? Ayan, ay ang dami. Sino dito ang gustong maging lawyer? Ayun, may isa. Sino dito ang gustong maging nurse? Ayan. Sino kaya ang gustong maging teacher? Ayan, ma'am, tingnan nyo, na-inspired nyo sila na pumasok sa field of education. Thank you so much. Marami kayong pangarap sa buhay. Marami kayong naisin. Maganda na ang inyong simulain. Lakipan nyo lang ito ng kapakumbabaan at pagrespeto sa inyong mga kamag-aral, sa inyong mga guro, at sa mga taong inyong nakakahalubilo. Sisiguraduhin ko sa inyo, mga dear awardees, ang unang hakbang nyo ngayon ay masusundan at masusundan hanggang umabot kayo sa pinakadulo. Ito ay ang katagumpayan ng inyong mga pangarap. Sabi nga sa sinabi ng Lord in the book of Psalms, sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, ang pangarap mo ay makakamtan. Oh, kapag pala ang kagalakan at ang kaligayahan natin ay nasa Panginoon, ibe-bless ng Lord lahat ng career path na gusto nyong takbuhin. Do you agree, kids? Ayan, naniniwala ba kayo? Time will come, kayo na yung nandito, kapalit ni Pastora, at kayo na yung nag-i-inspired ng marami pang learner from CCCA kasi naniniwala ako, ang paaralang may malalim na misyon para sa Panginoon ay pagpapalain ng ating Panginoon. At sisimulan ito, nasimulan na, at isa kayo sa magpapatuloy. Pangatlo na nais kong malagay sa ating puso at sa ating isipan para sa mga learners and awardees na narito ay ang sinabi ng Panginoon sa aklat ng, ayan, siguro po ito naririnig na natin, sa aklat ng Ephesians, sabi po rito, honor thy father. Kids, are you still listening? Pakinggan nyo si Pastora, pakinggan nyo si Ma'am. Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise. At ano ang promise ng Lord? Giginhawa at lalawig ang buhay natin dito sa lupa. Alam nyo ba, kids, ang ating mga magulang, we should honor them with all our hearts. For this is the will of the Lord. Kids, kapag ba kayo ay pinakasuyuan ni Mami at Daddy, Jaira, halika nga anak dito. Sinasabi ba natin, Mami, wait? Mami, busy pa ako, hindi pa tapos yung nilalaro ko. Ayan, di po ba ito yung common na naririnig? Kasi po ako'y meron ding maliit na anak na nagulat po ako, ito ay mga salita na rin na kanyang sinasabi. Sabi ko nga, iba ang generation ngayon. Kaya alam niyo po, nung malaman ko po through Ma'am Lovely, which is my co-teacher, na ang church po ng Love Fellowship ay nag-lead ng isang school, I'm deeply honored and blessed and happy. Kasi alam ko na siguradong ang foundation nila ay magbubuhat hindi sa libro, kung hindi magbubuhat sa ating Panginoon. Kaya sa mga maliliit na learners na narito, let us honor our father and our mother. Alam nyo ba, kids, kapag kayo ay naging masunurin kila Mami at kila Daddy, sabi ng Bible, this is the first commandment with promise. At ang promise ng Panginoon, pagpapalain kasi giginhawa ang inyong mga buhay. Pangalawa, lalawig ang buhay dito sa lupa. Ibig sabihin, yung longevity ng life
ay ipararanas sa inyo ng Panginoon kapag natuto tayong magkaroon ng pagmamahal at naging masunurin sa ating mga magulang. Kids, pwede ba kayong tumayo at lapitan ninyo si Mommy at si Daddy at sabihin sa kanila, sige, pwede po ba yon? Yakapin nyo, punta muna kayo sa inyong mga parents. Ayan, tabihan nyo si Mommy at si Daddy. Ayan. Pwede nyo bang sabihin kay Mommy at Daddy? Sige po, intayin ko po kayo. Intayin ko lahat ng kids kasi gusto ko po na very precious ito sa heart ng isang nanay, ng isang tatay. Ayan. Ayan. Pwede nyo bang yakapin si Mommy at si Daddy, sabihin sa kanila, Mommy, Daddy, Lolo, Lola, thank you. I love you. Promise ko po, magpapakabait ako at laging susunod sa inyo. Ayan. Okay. Thank you so much, dear learners and awardees. Balik na tayo sa ating upuan. Ayan. Thank you so much. Dear parents, ano po ang inyong naramdaman? Na ang inyo pong anak ay lumapit at kayo'y hagkan. Taas nga po ang kamay ng napaligaya ng kanilang anak sa mga oras na ito. Ayan. Thank you so much. Alam niyo po ba, kung ano sila ngayon, ito po ay dahil sa inyong lahat. Kaya pwede po bang palakpakan natin lahat ng mga proud parents na nasa bulwagang ito? Ayan, maraming salamat po. Tunay na ang edukasyon, isa ito sa pundasyon kasama ang banal na pagkatakot sa ating Panginoon. Katulad ni Ma'am noon, ako natutuwa kasi nakikita ko na ang provision ng Lord ay sagana sa inyo. Pagdating ng takdang panahon, anuman ang maging hamon ng buhay, sa mga magulang na narito, ang aking hiling una sa Panginoon na igawad sa inyo ay ang mga pagpapala na nais ng Panginoon upang padaluin sa mga future leaders, future professionals na narito na magmamahal una sa Panginoon, magmamahal sa bansa at magmamahal sa kapwa-tao. Sapagkat sa panahon natin ngayon, limitado na lamang o hindi na natin ito masyadong nakikita. Pero nananampalataya ako na ito'y pinasimulan sa CCCA, sa Kalumpit Cherub Christian Academy, at nananampalataya akong ito ay magpapatuloy ng magpapatuloy. Kaya napakapalad ng bawat isa sa atin. Gayon din po, ako po ay naniniwala at nananampalataya na ang araw na ito ay tunay na pinagpala ng ating Panginoon. Maraming araw na lumipas, from day 1 hanggang sa araw na ito, maraming hardship ang mga mag-aaral na ito, maraming exam every month, nagkakaroon ng exam na kailangang ipasa, at alam ko pong sa bawat araw, sa bawat buwan na lumilipas, lahat ng inyong pinaghirapan, dear learners, eto na yung oras at panahon na tatanggapin ninyo ang bunga ng inyong pagpapagal. Kaya hayaan nyo po na aking sabihin ang isang tula na aking kinompose para po sa mga mag-aaral na gagawaran ng parangal sa araw na ito. Okay, dear learners, pakinggan nyo. Natatandaan mo pa ba ang unang araw mo sa eskwela? O natatandaan nyo pa ba yung first day nyo sa school? Ay, amen. Nang una mong mga makita
mga guro sa iba't ibang asignatura. Hindi ba masasabi mong ikaw ay kabang-kaba? Lalo't ikaw ay magpapakilala sa harap ng mga kaeskwela. Di po ba na pag first week, ito po yung talagang very challenging kasi magbubukas muli ang taong panuruan. Paglipas ng mga araw, linggo at buwan, isip mo'y parang bangko na unti-unting napupuno ng laman. Kaya sa panahon ng pagsusulit, kay daling masagutan, inihandang katanungan ng guro isa-isang nalalapatan. Mga grado na iyong nakukuha, napapangiti ka, dahil nalalaman mong mga paghihirap ay nagbunga. Lalo na sa araw na ito, igagawad ang pagkilala, nagagalak akong sabihing, binabati kita, handa ka na bang tanggapin ang sertipiko at medalya? Handa na ba kayo? Kaya di ko na pakakatagalin. Congratulations, awardees for school year 2023 and 2024. Palakpakan po natin ang mga awardees mula sa grade 1 hanggang sa grade 5. Panghuli na lamang po, nais ko pong iwan sa bawat isa sa atin na ang buhay na pahiram ng Panginoon sa atin ay dapat nating gamitin sa kapurihan at kaluwalhatian ng Panginoon. Magkaroon tayo ng pag-ibig una sa Diyos. Kaya, dear parents, kahit gaano tayo ka-busy, find time na magkaroon tayo ng opportunity sa mga school events, sa mga school gatherings. Sana po lagi tayong nakakadalo. Sapagkat mula sa unang araw hanggang sa oras at araw na ito, alam ko pong ang bawat paghihirap ng mga magulang ay susuklian na ng ating Panginoon. At ang bawat pagpapagal ng mga mag-aaral ay tatanggapin nila ang pagpapala na inilaan ng ating Panginoon. Once again, congratulations, dear awardees, for this school year 2023-2024. Isa nga pong masigabong palakpakan para sa ating mga awardees from grade 1 to grade 5, sa ating mga guro, sa ating principal, sa mga magulang at sa mga tao po na nasa likod ng tagumpay ng paaralan ng Kalumpit Cherub Christian Academy. Muli po, magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat po, Pastora, sa inyong mensaheng ibinahagi that encourage our students and even us to pursue our dreams, be humble, thankful, and be strong in every life challenges for us to have a better future. Once again, let's give a round of applause for Pastora Girly de los Reyes.